Magandang araw mga ka-idoks. Welcome back sa isa na namang episode sa inyong source ng malinaw, malaman at makabuluhang balita at paliwanag tungkol sa BSKE update. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayong araw susuriin natin ang kontrobersyal at mahalagang isyu, ang opisyal na paglakda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panukalang batas na naglalayong ipagpaliban muli ang barangay at SK elections mula Disyembre 2025 patungong Nobyembre 2026. Ang tanong ng marami, bakit hindi ngayon o bukas pirmahan ni PBBM? Bakit sa Agosto 12 pa, 2025 ayon sa pahayag ng Malacanang? Samahan ninyo ako sa pagbibigay linaw sa mga tanong na ito, sa mga posibilidad at sa mga implikasyon ng bagong batas. Inaprubahan na ng Kongreso ang panukalang batas na iurong muli ang halalan mula December 1, 2025 patungong November 2026. Palawigin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials mula 3 taon papuntang 4 na taon. Ang enrolled bill ay naipadala na sa Malacanang at hinihintay na lang ang pirma ng Pangulo. Ayon sa COMELEC Chair, George Garcia, kumpirmadong may ceremonial signing sa Agosto 12, 2025, alas 2 ng hapon. Ito ay formal na schedule. Maaring gusto ng palasyo ng maayos at publicized na pirmahan, hindi yung tahimik na pagsang-ayon. Ang legal na window nito, ayon sa batas, may hanggang 30 araw ang Pangulo mula sa pagtanggap ng enrolled bill para lagdaan ito. Kung ito'y dumating bandang Hulyo 15, may legal na batayan pa rin hanggang Agosto 14 para pumirma o hayaan lang ito maging batas. Bakit pagawin ang ganitong seremonya? Ito ay pagpapakita ng deliberasyon. Gusto marahil ng Pangulo na ipakita na pinag-isipan at hindi minadali ang pirma. Ano ang mga posibleng legal vulnerabilities nito? May mga posibilidad ng petisyon sa Supreme Court gaya ng mga nangyari sa mga dating postponement. Kung minamadali, baka magbigay ito ng impresyon na political maneuvering ang dahilan. Maaring may konsultasyon pa ang Pangulo sa COMELEC, DILG, mga local officials at legal advisors. Sabi ng COMELEC, walang tigil ang kanilang preparasyon at tuloy pa rin ang voters registration hanggat walang formal na lagda. Kung sakaling hindi lagdaan o questionin sa Korte Suprema, December 2025, BSKE pa rin ang ipatutupad. Kaya dapat pa rin maging alerto ang taumbayan. Kung mapirmahan, magkaroon sila ng dagdag na taon sa pwesto at walang halalan na pinagdaanan. Baka ma-question ang kanilang mandato, lalo na kung may performance issue. Maaring gamitin ang extension bilang paraan ng pagbuo ng local political machinery para sa 2028 elections. May posibilidad ng pagsasangkot nito sa mga alyansa kung saan ang mga barangay leaders ay mahalagang grassroots allies. Maaring mawala ang tiwala sa proseso kung patuloy na ipagpaliban ang halalan na dapat sanay regular. Kung susuriin natin ito ng mas malalim, malinaw na ang pagtakda ng ika-12 ng Agosto ay hindi lang procedural. Isa rin itong calculated political timing. Pinahahaba nito ang window para sa mga negosasyon, legal review, at public messaging. At kung mayroong banta ng Korte Suprema petition na kagaya ng mga naunang postponement, mas maiging siguraduhin ng Malacanang na legal, transparent, at publicly witnessed ang buong proseso. Ang pahayag sa video na ito ay para lamang sa layunin ng pampublikong impormasyon at edukasyon. Hindi ito opisyal na posisyon ng alinmang ahensya ng pamahalaan. Maaring magbago ang mga impormasyon base sa mga opisyal na pahayag ng Malacanang, Kongreso at COMELEC. Ang ating layunin ay makatulong sa mas malawak na pag-unawa ng taong bayan sa mga isyong pampolitika.
Ngayon mga ka-EDOX, dumako naman tayo sa mas malalim na tanong. Ano ba ang mas makabubuti? Ituloy ang BSKE sa December 2025 o ipagpaliban ito sa November 2026? Pag-usapan natin ang dalawang senaryo. Unang senaryo, push through ang BSKE sa December 2025. Positibong puntos. Ang fresh mandate ay makakaboto muli ang taong bayan. Bigyan ng panibagong tiwala ang mga kasalukuyang nakaupo o tanggalan ng mandato kung hindi na karapat-dapat ang mga barangay leaders na ito. Accountability. May mga opisyal na alam nilang may halalan ay mas ginaganahang maglingkod ng tama. Democratic rhythm. Dapat masusunod ang regular election schedule ayon sa saligang batas at batas ng COMELEC. Mga posibleng hamon. Budget at logistics. Ang pagkatapos ng 2025 national elections, medyo kapos ang panahon at pundo para agad mag-BSKE sa December. Pagod ng botante at ahensya. May election fatigue daw na nararanasan sa parihong mga botante at gwardyang electoral workers. Ano naman ang nasa senaryo 2? Ipagpaliban sa November 2026. Positibong puntos, preparasyon. Dito may sapat na oras ang COMELEC para ayusin ang logistics, rehistro, clustering at iba pa. Makatitipid din, mas madaling i-integrate ang budget at gawing mas cost-effective ang election operations at merong continuity. Hindi mapuputol ang mga programa ng kasalukuyang barangay at SK official sa gitna ng transition period. Ano ang mga positibong hamon? No new mandate. Magkaroon tayo ng mga barangay officials na extended ang termino na hindi rin galing sa boto ng tao. Political manipulation. Maaaring gamitin advantage ang extension para palakasin ang political machinery sa 2028 elections. Public fatigue sa postponement. Sa sunod-sunod na delay mula pa noong 2020, baka mawala na ng tiwala ang tao sa sistema. At panghuling tanong mga ka-EDOX, alin nga ba ang mas mainam? Kayo ang humusga. Mas mabuti bang ituloy ang halalan kahit may hamon sa logistics ngayong December 2025? O makabubuting ipagpaliban ito para sa sinasabing efficiency at continuity? Ano ang higit na mahalaga sa inyo? Ang pagboto para pumili ng bago o ang di pagboto para magpatuloy sila? Alin ang mas bigyang prioridad? Ang demokrasyang buhay o ang praktikalidad ng sistema? Kung nakatutulong sa inyo ang malawakang paliwanag na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Abangan natin ang pirma ni Pangulong Marcos sa ika-12 ng Agosto at ang magiging tugon ng publiko at mga institusyon. Ito ang EDOX DC para sa makatotohanang paliwanag at hindi simpleng opinion lang. Hanggang sa muli, stay informed, stay critical.